Breaking news mga kababayan, alaka. Talagang nag-away po, nagsagutan, muntik daw magsabunutan. Karen Davila, sinuplak ng harap-harapan sa kanyang interview itong vlogger ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Sabi po ni Karen Davila, binatikos ang pagiging spokesperson ng Malacanang kay Romualdez. Nagbigay ng reaksyon ng broadcaster na si Karen Davila matapos magsalita si PCO Yusek Claire Castro bilang tugon sa patutsada ni VP Sara Duterte laban kay Martin Romualdez. Ayon kay Davila, tungkulin ng Presidential Communications Office o PCO na magsalita para lamang sa Pangulo. Pero ang nangyayari, nagiging tagapagtanggol itong vlogger na ito. Alaka, dagdag pa nito, kapag dinepensahan mo o inatake nila ang isang tao, nagmumukhang mismong Pangulo ang nasa likod nito. Halaka mga kababayan. Yari. Ayan po. Halatado kasi mga kababayan na itong manang anti-Claire nyo parang protector ni Martin. Ito po ang nangyayari. Nahalata at bistado ni Karen Davila na bakit pinagtatanggol niya si Martin Romualdez. Na ang dapat ang gawin niya, protektahan lamang at ipagtanggol si BBM. Pero ang lumalabas mga kababayan, si Claire Castro, tagapagsalita ni Martin Romualdez. Bistado, harap-harapan na napahiya sa buong mundo si Auntie Claire. Halaka mga kababayan, nagulat. Nagulat si Karen Davila dito. So ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Nakakagulat na balita. Nagimbal mga kababayan. Si Auntie Claire parang tagapagsalita ni Martin Romualdez dito. Ito po mga kababayan. Dagdag pa nito, kapag dinipensahan o inatake nila ang isang tao, nagmumukhang mismong Pangulo ang nasa likod nito. Mga kababayan, di ba si Martin Romualdez nadadawit dito sa malaking nakawan na ito na lumalabas pa na parang hero kasi nag-resign sa trabaho bilang speaker. O ito po ang balita mga kababayan. Ito po ang sabi ni Karen Davila, magugulat po kayo. Ito na si Karen Davila, hindi na makapagpigil at bubuljakin ng harap-harapan itong si Auntie Claire dito. Accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico. This is not the time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo nun kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. This could be the levels of Nepal. Yeah. That kind of anger, which I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin, who was in power, unless
He submits his salad. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Gusto niyang tumabi. O nakita nyo po ang frustration po at galit ni Karen Davila. Kahit minsan si Karen Davila minsan may pagkabayas, pero ito, ramdam niya po ang galit ng taong bayan. Ramdam niya po ang frustration na nangyari po dahil po sa pagnanakaw sa ating mga pera. Nakakaiyak po mga kababayan. Isipin mo, ilan yung bahay? 10. 10 sa Forbes Park. Bilyon ang ang bahay doon, mga kababayan, pero 10. Tapos itong si Manang Claire nyo, pinagtatanggol itong si Martin Romualdez na tila nagiging tagapagsalita ni Martin Romualdez, itong si Claire Castro. Na parang ang bait-bait pa sa kanyang pagsasalita na tila ang linis-linis na walang kinalaman sa nangyayaring korupsyon na pagnanakaw dito. Kaya sabi ni Karen Davila, why you defend Martin Romualdez instead of BBM? Lumalabas tuloy na para kang tagapagsalita ni Martin Romualdez. Ang tanong ng bayan, magkano? Manang Claire? Magkano ang under the table? Ito ang sinasabi ng mga tao na parang kahina-hinala na pinagtatanggol ni Manang Claire itong si speaker na parang lumalabas na ang bait-bait na parang walang kinalaman sa nangyayaring korupsyon. The history in the Philippines na pagnanakaw po. Nakakagulat. Karen Davila binatikos ang pagiging spokesperson ng Malacanang kay Martin Romualdez. Nagbigay ng reaksyon ng broadcaster na si Karen Davila matapos magsalita si PCO Yusek Claire Castro bilang tugon sa patutsada ni BP Sara laban kay Martin Romualdez. Grabe mga kababayan. So hanapin po natin. Check po natin. Sara Duterte at Claire Castro. Ito yung bakbakan po Ayan Claire Castro, hindi na malinis ni BP Sara ang pangalan sa issue ng pagnanakaw. Wow! Talagang ang galing mga kababayan Hindi na daw malinis si Sara Duterte ang issue ng pagnanakaw. Ayon kay Auntie Claire, ayan mga kababayan Ang tindi ni Manang Claire. Mga kababayan, ayan hindi na daw malinis ang pangalan. Ayan hindi na malinis ni BP Sara ang pangalan sa issue ng pagnanakaw. Wow, ang galing. Ito po, 34 minutes ago. Dapat alam niya ang pagkakaiba ng mention at conviction. Anong sabi ni Auntie Claire? Nako, nagkakalat na naman ito. Ito ang House. Unang-una po, siya naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So wag niya pong kakalimutan yun.
O nakita nyo po mga kababayan, sa style po ng kanyang pagsasalita, tagapagtanggol ni Martin Romualdez, dapat alam niyang pagkakaiba ng na-mention at conviction. Tila nilekturan ni Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa inilabas nitong pahayag hinggil kay House Speaker kanan Martin Romualdez. Nako po, kanang kamay. Ayan o. Castro, may belta kay BP Sara. Hindi po malilinis ni BP. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon na hindi lamang akusasyon kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Tignan mo ang paglilihis mga kababayan. Imbes na yung tahakin po nila. Imbes na yung tuntunin nila mga kababayan, yung nagnakaw po ng pera natin sa flood control, laging Duterte, Duterte, Duterte hanggang mag-ugod-ugod na itong vlogger na ito, Duterte pa rin ang kanyang hinahabol. Kaya nabakbakan ni Karen Davila, bakit lagi mong pinagtatanggol si Speaker Martin Romualdez na tila ikaw ang tagapagsalita? Parang Malacanang ang tagapagsalita at tagadepensa at protector ni Martin Romualdez dito. O, check po natin. Mabibisit kayo dito eh. Senator Chis Escudero, kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong wag ipahid ng Vice Presidente kung ano man ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amin ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, tignan nyo po, imbes na ang habulin nila yung issue ngayon na corruption na billion, trillion na maleta na mga basura. Hindi po hindi nila hinahabol eh. Patuloy po nilang inililihis yung tunay na issue dito. Laging Duterte. Hindi na daw malilinis si Sara Duterte ang mantsa ng pagnanakaw. Wow! Tignan nyo po mga kababayan na talagang kitang-kita at halatado po, pati si Karen Davila, na halata at nabisto itong si Claire Castro na pinagtatanggol niya po itong si former Speaker Romualdez na parang lumalabas na ang bait-bait niya. Na walang ginawa, na parang santo, na parang si San Pedro, na tuwing buka ng bibig ni Manang Claire, ang bait-bait ni Speaker, walang kinalaman. Ang bukang bibig, Duterte. Diyos ko Lord. Ang tindi mo, Manang Claire. Ang tindi ng mga bibig mo. O, tignan nyo po, eto, ulitin natin. The Speaker of the House, the budget emanates from the House. There are talks of ostentatiousness and extreme wealth, private planes, supposedly more than 10 houses in Forbes Park. I'm sorry I have to bring this up, but to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House passed it, Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico,
this is not the time of the wealth you and I have seen in past administrations. Galit na tayo nun kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. This could be the levels of Nepal. Yeah. That kind of anger, which I hope not, but at the end of the day, when you hear about homes abroad, I mean, Congressman, it's very difficult to defend Martin, who was in power, unless he submits his SALED. He explains. Stepping aside, I don't think is enough for the Filipino people. I mean, it's not personal to me. I'm not angry at him personally, but as a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya, gusto niyang tumabi. O yan mga kababayan, no? Epal po yan Sabi sa komento. Epal po yan, madam. Epal na epal yan. Si Manang Claire. Magkano ba ang binayad ni Tamba? Nako po. Ayan yung mga komento. Mga kababayan, no? Ayan, ito yung mga komento. O, kita yung mga komento, mga kababayan, no? O. Epal po yan Banat Karen para matauhan sila. Klaring umayos ka, palpak ka. Dapat sama-sama kayo para magkaroon ng lakas ng loob para lumaban. Speaker, please speak. Diba mga kababayan, yan ang mga nangyayari na parang nagiging tagapagsalita ni Martin Romualdez, itong vlogger na ito. Puro Sara Duterte, hindi na matatanggal ang mantsa ng magnanakaw sa pamilya Duterte. Ayan, suplak ka tuloy. Yan ang napapala mo. Ayan mga kababayan, nasuplak kita nyo po, talagang nasuplak itong diba? Nakita nyo naman, Ito yung mga komento. Ito ang mga komento, mga kababayan. Di ata na-inform si Ma'am Karen na si Martin Romualdez talagang presidente. Tagam ka, Claire, supalpal ka kay Karen. Going too far, Speaker of the House has its own spokesman. Spokes job is to lies the truth whether you like it or not. Grabe, mga kababayan. Because she considers Romualdez as the real president. Grabe. Baka si Romualdez na ang pangulo natin, hindi na lang tayo na-inform. Attack dog nga askal in the Philippines. Sira ulo talaga nagsalita yan. Tamang-tama, Ma'am Karen. Siyempre, he's my boss, kasin. Halaka. So yan po ang mga balita, mga kababayan. So sana po pa-share at pa-subscribe po tayo. I-subscribe nyo ating video para malaman po ang katotohanan dito mga kababayan Para magkaalamanan po. Mga kababayan, para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Grabe yung nangyayaring pagtatakip, Nakakabwisit, mga kababayan, Grabe yung pagtatakipan ng mga ito para ilihis ang tunay na katotohanan. Diba? Kita nyo po, mga kababayan, Inililihis talaga nilang tunay na katotohanan, Pinagtatanggol talaga nila, Nagiging banal pa, Diba? Unang-una po, si BP Sara naman po ay abogado. So, dapat malaman niya kung ano ang pagkakaiba ng mention at ang conviction. Bakit Malacanang nagsasalita para sa dating speaker, kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya ayon kay Karen Davila? Soplak ang bobo na ito. So, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share, at isang subscribe naman dyan, mga kababayan, para po maraming balita kayong mapapanood dito
Talagang bakbakan akong bakbakan para malaman ang katotohanan sa pagnanakaw ng taong bayan. Mabuhay po, salamat.